Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino diyan sa Pilipinas at kung saan man kayo nariyan sa mundo. Ito po ang ating topic ngayong gabi. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sir Al Pachinko, si his best friend, Sir G's, sino pa ba? Sir Hero. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayong gabi ng ating topic. Ito tungkol na naman kay Duterte. Yung Magdalo po, 'di ba? Alam nyo, nagbigay na ng pruweba, isang pruweba tungkol sa kaso ni Duterte. Doon yung sa ICC, pinasa niya po, no. Pero ano po 'yun parang patunay, malaking patunay sa war on drug ni Duterte diyan sa ating bansa. Kaya maganda pong balita, no. Pero ito po, naisip po natin kasi baka ito may problema rin si Marcos, itong si PBBM. Ito nga po, 'di ba, tungkol dito sa mga Duterte, parang nag-aaway-away na sila. Ito nga po yung paraan niya. Magandang siguro solusyon niya kung gusto niya talagang tuldukan ang problema niya diyan sa mga Duterte at makuha niya ang kalooban ng lahat ng mga Pilipino. Ito lang po ang isang magandang paraan para sa kanya, no. Papasukin niya po yung ICC. Yan po yung pinakamaganda niyan dapat gawin. Ewan ko lang po kung gagawin niya. Ito po ngayon yung ating tatalakayin ngayong gabi. Teka lang po at nandito si Sir G's tsaka si his best friend si Ma'am Elisa. Paakyatin po natin para pag-usapan po natin to, no. Teka lang po at ibaba ko po yung yung ating link, hagdan. Para po makaakyat kayo, no. Ayan na po yung hagdan. Kung sino po gusto umakyat lang. At wag lang po sana yung no. Wag lang sana yung mga hindi nararapat na umakyat, no? Yung mga sabay-sabay umakyat ng tao, di ba? Kasi yung natin, yung stream natin, yung live stream natin, babagsak na pag sinabay, dinidos tayo, no? Ayan po yung hagdan, Sir G's, kung gusto niyo umakyat. Habang habang umaakyat, i-play po natin yung video. Nandito na ata si Sir G's. Sir G's, magandang gabi po, sir. Magandang gabi, Observer. Ano na po tayo? Ito na naman. Wala pa si si sa best. Nandiyan na po ba? Hindi pa umaakyat eh. Teka lang po, sir. Ilagay natin sa screen 2. Wala pa po siya eh. Ayan yung niya, yung... Si best friend. Pero andyan ito, nagko-comment eh. Kukuha raw po muna siya ng juice. Si Ma'am Elisa. Ma'am, akyat po kayo. Sir, ano po masasabi nyo? Yung isang paraan lang, ito yung pag pinapasok ni Marcos, yung ICC sa bansa natin, siguro ubos yung mga Duterte at saka magiging gagaan yung kalooban ng mga kababayan natin sa kanya, di po ba, sir? Pag papasukin niyo yung ICC, yan na lang yung ICC, yun yung hiniling sa kanya ng taong bayan. At saka ayan yung Maharlika Fund. Di po ba, sir, niya muna, pinahinto niya muna yung Maharlika Fund, di ba? Oo, tama. Ng taong bayan. At saka ayan yung Maharlika Fund. Di po ba, sir, niya muna, pinahinto niya muna yung Maharlika Fund, di ba? Oo, pinahinto niya. Tsaka paano kasi, Observer? Hindi ba nasabi ko sa iyo nung last time na nagkukwentuhan tayo, na may problema yung mga bangko, yung DBP at saka yung
Mm. land bank Opo. dahil sa Maharlika Fund. Mm. Pati Central Bank naapektuhan. Mm. Kaya siguro sinuspindi niya muna. Mm. Kasi magkakaroon ng bank run ng land bank at saka yung DBP. Mm. Dahil Oh, sa pero obligado pala ang land bank at saka DBP mm. na mag-remit ng kinikita nila sa treasury ng gobyerno. Mm. Kaya Pero sir, ngayon humihingi mm. ng yung land bank at saka yung DBP humihingi ng na wag muna silang iobligahin. Dahil Ganun. wala silang kinikita, magmula noong mag-invest sila dyan sa Maharlika Fund. Mm. Kaya siguro sinuspindi. Suspindi muna. Oo. Sir, para sa akin, di ba, yung mga Marcos, si PBBM nga po, di ba, gusto nilang linisin yung pangalan nila. Di po ba, yung nakaraan nga sa tatay niya. Ito pong pagpapapasok sa ICC sa Pilipinas, ito po isang paraan para malinis nila yung pangalan nila. Di po ba, sir? Kaya maganda pong... Bukod dyan kasi, observer, Mm. ako, sa tindi ng labanan ngayon ng Marcos at ng Duterte, yun siguro ang pinakawala na ni Marcos yung alas niya. Yun ang pinakaalas ni Marcos, ICC. Pero wala po siyang pahayag, sir, na kung papapasukin niya dito. Kasi, parang kinakumbinsi pa siya nila Sir Trillanes na magdalo po, di ba, na papasukin ang ICC sa Pilipinas. Pero siguro pag arrest warrant na lumabas kay Duterte, baka papasukin niya naman po, di ba, pag hindi pa naghuminto yung away nila na yun, no? Diyan sa sa confidential funds. Di po ba? Pero maganda po pag pinapasok ni PBBM ang ICC, siguro maraming matutuwang mga Pilipino at pati po tayo siguro di ba karamihan magiging siguro gagaan yung loob sa kanya. Di po ba, sir? Siyempre. Maraming medyo tawag doon, medyo kikiling sa kanya. Gawa ayan ang hinihintay ng karamihan yung mapasok ang ICC rito sa Pilipinas kaya nga po. Kasi hindi lang po si Duterte doon si Bato, tsaka si Sara pa, yung anak niya, kasabat po, di ba? Sara, damay. Kaya isa lang yan pag ginawa niya, maraming matutuwa, no? Yan siguro yung isang paraan para kung gusto talaga ng mga Marcos na linisin yung pangalan nila at patunayan nila sa taong bayan na iba na sila, no? Iba yung tatay nila, iba naman siya. Di po ba, sir? Yun yung paraan. Dapat gawin na para bumangon pangalan nila bayaran di po ba? Yung taxes niya. Yung tax. Di ba? Diba? Pwede nyo namang i-loan, di po po, sir? Sabi nyo, okay, bayaran ko, i-loan ko na lang. Taon-taon, mga 100. Sabihin niyang huwag niyang biglaing bayad. Unti-unti pwede naman po yun. Basta sabihin niya lang, babayaran ko yan. Huwag kayong kahit... babayaran ko yung tax kong yan. Ito ang katunayan. Magbayad siya ng kung ilang milyon. Kaya nga po. Wala namang problema yun. Basta... yung gusto makita ng taong bayan, yung honesty niya, yung... maski na hindi niya mabayaran ng buo yan papango ang pangalan niya kaya nga po, basta sabihin ko, sige, babayaran ko. Yun lang yung hinihingi ng taong bayan. Diba? Unti-unti kong babayaran yan. Tsaka papasukin yung ICC. Ayan na, chance na ni Marcos na patunayan niya sa taong bayan na iba siya sa dati, sa tatay niya. Ayan po yung paraan, di ba? Ayan na yung nakikita niya na. Tapos sundin niya yung magdalo. Sinasabi sa kanya na, di ba, na humihiling na sa kanya papasukin yung ICC. Yan lang yung yan lang yung paraan. Ayan, nandiyan na yung chance sa kanya. I-grab niya na sana, sir, di ba?
Oo, Kasi tama. yun, nakatutok lahat ng sambayan ng Pilipino dito, no, sa mga Duterte, dito sa confidential funds, sa ICC. Ayun, ang dali-dali niya lang lutasin yung problema niya. Kung gusto niya talaga, ayun yung chance niya. Patunayan niya sa taong bayan na hindi siya kagaya sa tatay niya. At kung nagkamali man, itatama niya na, 'di ba, sa termino niya. 'Di ba ba, Oo. sir? Oh, yun Oo. yung meron siyang chance kaya depende sa kanya, yun nga lang, 'di ba? Depende sa kanya yun. Siguro nakikita niya na rin kung yung mga ginagawa ng mga Duterte. 'Di po ba, sir? Wala Oo. silang pakialam sa bansa natin, sa Pilipinas. Ang nasa utak lang nila yung sarili nila, 'di po ba? Kagaya niyan ay kakampi nila yung Kamara. Kamara po ba? Tama po ba yung banggit ko? Tagalog. Oo, tama. Oh, kakampi ni Duterte dati, 'di ba? Tapos ngayon kinakalaban niya, wala siyang pakialam basta ma-save niya lang yung anak niya, 'di po ba, sir? Ganun yung mga diktador, 'di po ba? Wala silang pakialam sa inyo, ginagamit lang kayo. Oh, yung basta i-preserve lang yung lahi nila, 'di po ba? Yung pangalan nila, ganun yung mga diktador. O yan, nalaman ng sa Kamara. Di po ba? Nalaman nila na yan, na ganyan si Duterte. Dati nilang kakampi, pero pagdating sa may problema anak niya, doon siya sa anak niya, di po ba, sir? Wala siyang pakialam sa inyo. Kaya sinasabi niya pa nga na na di ba lahat sila, di ba? Na pinakaano sa ating gobyerno. Pinakamarumi. Di po ba yung Kamara? Meron po tayong video. I-play ko po, sir. Ito yung kahapon nata itong video. Siguro hindi naman tayo na ito makapiright kasi CNN Philippines to. Hindi ko lang alam pero dapat hindi pala tuloy-tuloy. Teka lang po, sir. Ito po yung sa CNN Philippines. I-play ko po. Umalma ang koalisyon ng mayorya sa Kamara sa maaanghang na salitang binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mababang kapulungan. Sa isang pahayag, ikinalungkot ng mga pinuno ng 6 na partidong politikal sa Kamara ang pag-atake ni Duterte sa institusyon, kabilang na ang kanyang aligasyon ukol sa pamamayagpag umano ng pork barrel funds. Mas makabubuti raw na magpakita siya ng ebidensya. Umalma rin sila sa naging pagbabanta ni Duterte sa buhay ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Makabayan Bloc. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi nagustuhan ng mga mambabatas ang atake ni Duterte sa institusyong sumuporta sa kanyang legislative agenda bilang Pangulo. Wala namang... Ayun, sir, narinig niyo po. Diba, sumuporta sa kanya, diba? Tapos ganyan yung banat niya sa kanila, diba? Pagdating sa anak niya, walang pakialam. Ganun yung mga psychology ng mga Duterte. Wala silang pakialam sa gagamitin ka lang lahat yan, gagamitin. Naintindi lang ng mag-ama niya, sarili nila Oo, kaya nga po. Ngayon, mga Pilipino nagigising na. Kaya chance na po to ni Marcos kung gusto niya linisin yung pangalan nila. Di po ba, sir? Oo. Tuloy po natin, sir. Sige. Problema yung relationship ng institution with the former president. Ngayon lang, kasi nga, because of that interview na sinabi niya the most corrupt agency institution is the House of Representatives, parang nilalahat niya Diba, sa sir? video na yun. Oo Yan nga sabi. naman. May threat Wala siyang talaga utang na na loob. patay. Kaya nga I think if I'm not mistaken, patayin si Congresswoman Castro, no? Yan. So, yun. Kinakampihan na nila yung Makabayan Bloc. Nakakasakit na yun. Tumanggi si Velasco na sabihin na may hidwaan sa pagitan ng Kamara at ng dating Pangulo. Pero posible raw na may kinalaman ang mga atake ni Duterte sa tumamlay na relasyon ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Dating magkapartido ang Vice Presidente at si Romualdez sa Lakas CMD. Umalis ng partido ang pangalawang Pangulo yung mga ginagawa nila parang Deputy Speaker sa Kamara. Para silang mga plastic, di ba? Tingnan nyo po yung inaano nyo. Nag-ano pa siya doon. Oo, nag-holding hands. Parang plastic talaga, no? Tingnan po, pero nakikita mo, obserbahan mo yung mga kilos nila, Parang hindi totoo, di ba, sir?
Kulang na Hindi lang to- yung magsaksakan sa likod eh. Oo. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Isa pa tong isa na to eh. Kamakailan, nagdesisyon ng Si Kamara Gloria. na ilipat ang nasa Yan, mahigit yan, 1 bilyong pisong grabe. confidential Opo, grabe funds ng po, ilang ahas. ahensya, Yan, oh. kabilang Yan, na oh. ang Office of the Vice President at Education Ang tawa, oh. Department na pinamumunuan ng pangalawang Pangulo. Hindi ko kasi masabing away yan eh. Pwede namang misunderstanding lang yan eh. Ang problema talaga, yung reaction nung grupo nila BP Sara, no? Hindi natin alam kung sa kanila galing yung mga attack sa Congress. Kasi ang nagsalita yung tatay. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Castro sa Yung tatay daw pagpili ng nagsalita. Kamara sa pagbabanta laban sa kanya ni Duterte. Ayon naman kay Velasco, handa silang magbigay ng seguridad kay Castro at sa iba pang mga mambabatas na may kinakaharap na banta sa seguridad kung hihilingin nila ito. Cian Arcangel, CNN Philippines. Oh, ayan sir, di ba? Wala nang ano. Oh. Di ba? Ayan po yung ano, yung nagpapatunay na wala na, wala nang unity. Wala nang unity, di ba? Ano ba yun? Sabi nila, unity. Sira na talaga. Oh. Wala na pong ano. Sabi nga ni kanina ni Llamas eh. Oh. Sanhi na ba ito ng ginamitan niya pa ng salitang no return na eh. No return na nga Ayun eh. talaga. Oh. Kaya nga po, Sabi ko napapansin nga, ko rin. Sabi ko nga tama yung Sir Ronald. Ano Mm. na eh, bridge of no return na yung relasyon ng Duterte at saka ng Marcos. Oh, kaya nga po, di ba? Bridge of no return na. Oo, wala na Dahil talaga wala na, yun. Hindi na magkakabalikan yan eh. Oo. Tsaka maganda naman sir kasi nakikita ng mga tao, ng taong bayan kung ano-ano sila, di po ba? Kung ano talaga yung tunay na anyo ng mga Duterte. Tambalustos po talaga, di ba sir? Hindi, kaya nga alam mo ba yung ang malaking tagumpay na natin yung pag-aaway nila. Kaya nga po di ba? Oo, tagumpay na natin yun kasi malalaman na natin kung ano ang mga bahong na nakatago sa kanilang pagkatao eh. Oo, kaya nga po. nagbabatuan na sila ng baho eh. Oo. Nagbabatuwa. Oo, tapos yun nga, yung para sa akin po yung pinagmulan niyan talaga sa lahat, COA, sir. Kasi doon nakita. Oo, di po ba? Lahat ng pangyayari ngayon, ang pinagmulan niyan talaga yung yung COA nga talaga. Di po ba? At saka yung Makabayan Black na tiningnan nila, binusisi talaga nila kung ano yung laman ng COA, yung report, di po ba sir? Report lang yun eh, yung data dyan. Paniin ko, pati yung mga natin, mga mambabatas natin sa Pilipinas, siguro alam na nila ngayon kung ano yung power ng COA, ano yung power ng data, di po ba sir? Pag binubusisi mo. Kasi walang lusot talaga yan eh. Makikita mo, ayan, ibibigyan ng budget kung paano nila na-implement, pati yung confidential funds. Di po ba, sir? Oo. Kaya yan, dapat ang Pilipinas, ang mga Pilipino nakatutok sa data kung saan napupunta yung pera ng taong bayan. Tsaka isa pa po, karamihan sa mga kababayan natin hindi alam, ngayon lang po siguro namumulat yung mga mata ng ating mga kababayan na yung mga lahat ng mga nakaupo diyan sa gobyerno, yung mga public servants nga po, sila, sambayan ng Pilipino ang nagbabayad, nagpapasweldo, nagbabayad. Yan nga, yung mga pondo, kagaya niyan, yung pondo gustong itago, para hindi ma-audit yung gagawing sa anyo ng confidential funds, tsaka intel funds, ganun gagawin, di po ba sir? Ngayon nagigising na yung ating mga kababayan. Teka lang, naghihirap kami. Tapos ganun, may mga confidential funds na yun, para di po ba sir? Walang, para hindi malaman kahit gaano mo gamitin na yan, kahit saan mo gamitin, wala nang makakaalam, parang ganun, di po ba sir? Yung mga sa atin, yung mga nasa gobyerno, meron silang nabubunot na pera. Yung taong bayan, pag may kailangan, saan sila bubunot? Wala naman tayong confidential funds, di po ba sir? Oo.
Kaya ngayon sa kahirapan ngayon, nagigising, namumulat ang ating mga kababayan. Dahil lang po dyan, ayan. Ngayon, alam ko, yung COA, ano yan, dapat ingatan yan kasi sir, alam na ng mga kurakot, ng mga masasamang tao dyan sa ating gobyerno, kung ano yung power ng COA. So siguro, gusto na nilang kontrolin yung COA or kaya gagawa sila ng paraan para hindi malaman at hindi mabusisi ang mga kurakot nila, di po ba sir? Kasi malalaman yan sa COA di po ba? Ayan, hanggang napunta na dyan sa ICC, dyan sa kay kanino po yan? Kay Duterte sa ICC. Kasi dyan sumiklab yung init ng ulo ng taong bayan dahil dyan sa confidential funds at saka intel funds na yan, di po ba sir? Pero ngayon tayo, hindi mo ba napupuna? Ano Kaya po yung sir? confidential fund. Opo. Si Marcos nanahimik lang eh. Kaya nga po sir, oo. Wala Yun siyang na-observe. comment yan sa confidential fund eh. Wala siyang payag. Si Duterte lang mayroon eh. Oo. Kasi alam po ng taong bayan ayun nga, inamin na niyan, 'di ba, ng tatay. Ginagamit nila sa pampatay ng tao, sinasabi nila para sa mga sa mga pangontra sa mga kalaban ng bayan. Hindi sa kalaban ng bayan sa kalaban nila, pangontra sa kalaban nila. Dapat ganun baguhin niya, hindi yung nila, nasa isip. Pera ng bayan ng panlalaban sa kalaban nila. Yun. Kalaban, hindi ng kalaban ng gobyerno yun eh. Dapat lagyan, dapat dapat yan ikalat natin sa sambayan ng Pilipino. Ganyan lahat ang buka ng yung mga Duterte na yan, ang bunganga nila, 'di ba? Sa sa droga, sa mga mga puser, mga drogista, yun yung sinasabi nila, 'di ba? Kalaban ng bayan, tapos pati yung ngayon, yung komunista, kalaban ng bayan. Pero hindi kasama doon yung mga kalaban din nila, sir, 'di ba? Hindi. Tsaka hindi naman yun doon yung kurakot, doon yung dapat malaman ng taong bayan. Yun yung totoo nilang ginagawa. Smoke screen lang nila ang droga at saka ang komunista. Pero sa totoo, gusto nila i-control, no? Yung Pilipinas at ginagamit nila yung pera ng taong bayan para durugin at sugpuin ang mga kalaban nila, hindi yung kalaban ng bayan. Di po ba, sir? Personal nilang kalaban. Yun. Pati sa kalaban nila sa politika, lahat ng kalaban nila, no? Kaya, personal nilang kalaban. Kaya dapat ikalat natin to, dapat gisingin natin yung mga kababayan natin. Pero hindi naman gagawin mga Pilipino. Siguro alam na, kaya lang ayaw na natakot, di ba? Natakot kasi pinapapatay sila. Parang yung bad spiral po, di ba? Tayo nagbigay kay Duterte ng power para sugpuin yung mga drogista, yung sa droga nga po, di ba? Nabudol niya tayo doon. Pati yung pera, kumukuha sila ng confidential funds para sugpuin daw yung mga ganun, di ba? Yung narrative nila, yung droga or yung komunista, di po ba, sir? Pero sa totoo doon, kasama doon pananakot sa taong bayan. Lahat ng kumontra sa kanila, papatayin nila, 'di ba? Pera natin, no? Tsaka tayo nagbigay ng power sa kanya. Ayan yung kagagawan, dapat magising kayo ng mga Pilipino. No, ayan yung pag binigyan mo ang isang tao ng power, ganyan mangyayari. Mas lalo na yung hindi marunong humawak ng power at saka masamang tao, no? Dapat kahit na sino pong umupo dyan sa gobyerno natin, kailangan bigyan natin ng lagyan natin ng check and balance po, sir, di ba? Hindi pwedeng ibigay sa kanya lahat ng power kasi ganyan po Parang lalabas North Korea, ngayon pag may power na, lahat ng kumukontra sa kanya, papatayin niya. Pag naubos niya na lahat, siya na lang siya na lang matitira. Tapos wala nang kokontra sa kanya. Lahat na ng mga mamamayan nila takot na sa kanya. Di po ba, sir? Ganun yun
Sa umpisa lang yun, parang matatamis na salita yung binibitaw sa inyo. No? Sugpuin natin ang komunista, sugpuin natin ang droga. No? Tapos iba yung ginagawa. Ayan po. Kaya dapat hindi tayo magtiwala kahit na sino pang iniidolo nating tao ilagay natin diyan sa gobyerno. Huwag nating ibigay sa kanya ang 100% ng power at saka yung pera, pondo ng bayan. Kasi ganyan ang mangyayari. Nagbabago po yung tao, di ba? Hindi natin alam. Di po ba, sir? Oo. Ganyan mangyayari. Kaya dapat mag-ingat. Ayan na. Dapat ako para sa akin, kay Marcos, no? Kung gusto niyang ilinisin yung pangalan nila, ito na yung chance niya, no? Patunayan niya sa sambayan ng Pilipino na iba siya sa tatay niya, no? At Hindi nga gusto niya ng... makaka-activist yun eh. Bakit Masakit po? na ulo. Nagsasalita? Hindi, masakit na ulo niya. Sa baba na lang daw po siya. Pero nandyan lang siya sa baba. Kaya solo nating dalawa to. Oo. Kaya nga, nakikinig lang ata siya. si Elisa, hindi rin umalis na pinuntahan. Oo, Kaya nasa... tayong dalawa na lang. Okay, tayong dalawa. Okay lang, sir. Nakikita niyo naman siguro yung yung news na yun nasa likod ko. Sa likod. Nakikita ko eh. Laki-laki Yan. monitor ko eh. Yan, sir. Magbigay po tayo ng mga komentaryo sa mga Hindi pangyayari. Na mo ba? Hindi mo ba nabasa yung may paliwanag si Duterte haba-haba eh. Saan po? Tungkol saan? Sa confidential fund. At saka hindi ko... Kumbaga para siyang nagpapaliwanag sa mga supporters na. Hindi mo nakuha? Hindi po. Yung nabasa ko lang kanina sandali, yung kay Sarah. Yung nagpapaliwanag siya doon sa mga support. Yun na nga. Yun. Akala ko yung tatay. Kanya lang. Oh. Pinagtatawanan nga namin yung mga pinagsasabi doon eh. Hindi, dire-diretso kasali pa nga yung Israel at saka yung Hamas doon eh. Bakit napasama naman yung Israel at Hamas? Napasali pa ang laban sa Israel eh. Ganyan po yung di ba, sir, pag yung halatado mo nanalo siya sa kasi sa pangalan ng tatay niya at saka sa pera din ng taong bayan ginagamit nila, di po ba, sir? Ilang mayor pa siya, ilang dun sa Davao. Ilan? 4.5 billion? Laki. Laki na nakukuha. 450 million ba yun? Hindi, 3 buwan. Isang buwan ba yung 450 million ng ang confidential niya, 3 buwan yata yun na 450 eh. Pinambabayad nila po para suportahan sila ng tao, di po ba, sir? Pera din ng Pilipino siya, pera ng mga Pilipino ang mga ginagamit nila para pabanguhin yung pangalan nila, di po ba, sir? Tapos, ngayon dapat magising na yung mga kababayan natin. Alam mo ba, Duterte? Hindi po si Duterte. Opo. Ang mga politiko, kapag niya, halimbawa si Duterte, yung pamilya Duterte. Opo. Wala namang negosyo yan eh. Kaya nga po, di ba? Bakit ang yaman-yaman nila? Eto, pera ng taong bayan. Kaya napag-iiwanan na yung bansa natin, ng mga kapitbahay natin bansa, kasi ganito yung mga politiko natin, yung mga inauupo natin. Yung Marcos, may negosyo ba? Wala rin. Bakit ang yaman-yaman yan? Pero sir, yung mga nakikita ko, yung mga nagpopolitiko pumapasok dyan, yung mga halimbawa, kagaya ng mga gatsa dyan, di po ba, sir? May mga bilyar, di po ba? Meron sila. Hindi, bali si bilyar. Nakikita natin talagang pumasok yan ng politika. May negosyo na talaga yan. Pero sir, yung gusto nilang pumasok para sila yung nag-aano ng mga permit, di ba? Sila yung kumpanya nila para mas lalong lumago. Hindi, ang bilyar naman, kaya pumasok ng politika yan, protection nila. Protection sa negosyo. Ang ibig ko sabihin, maraming politiko rito na wala namang hanap buhay, walang negosyo. Bakit mayayaman? Kaya nga po. Kaparis ni Revilla ay artista lang yun eh. Kaya nga po Pero ang daming kayamanan yan.
Kung siya pagka-artista lang, makukuha niya ba yung ganong kayamanan? Hindi nga siguro, no? Kaya nag-artista, no? Kaya nagpupolitika pati si Richard, ano ba yun? Gomez ba yun? Diba, sir? Oo, hindi ba sinabi mismo ni ano yan, ni Sandro Marcos, na walang pinakamagandang kurso, di ang maging politiko. Oo, kaya nga. Wala ka namang gagawin, di ba, sir? Kaya nga. Pag artista ka, maghihirap ka pa, sunod-sunuran ka sa director, Walang kwenta producer. yung mga kurso-kurso na yan. Pinakamagandang kurso, politiko. Politiko, yun yung tama yung ano, no? Tsaka niya mismo nang galing yun. Sinabi Kanino niya sa... yan. Ay, no. Ganyan yung ang problema, sir, bakit alam na ng mga, ayan, sinasabi na nila, di ba? Tapos yung mga kababayan natin, parang konti lang nakakaalam. Bakit ganon, sir, di ba? Pinamanahan ng agimat eh. Hindi ba, talaga may agimat siya si ano. Si Revilla, may agimat talaga yan. Kita mo, may party list siya na agimat. Party list na agimat na. Sir, totoo nga siguro talaga. Tayo yung may kasalanan kasi yung mga karamihan sa mga Pilipino, mangmang, ganun po ba yun, sir? Parang ganun na yun. Mangmang. Tatawag nyo na lang yung ano. Ano mo na ba? Na-topic mo na ba yung billboard ni Risa Ontiveros? Hindi ano? Hindi pa po. Nakita ko sa news pero hindi ko alam pa paano explain kaya hindi ko na tinapin. Pinuputak din ng ano yan, ng ng mga trolls. DDS. Bakit daw po? Bakit daw po, sir? Ayun palang anong yon. Ano ba nakasulat doon yung parang may isang organization na nag-sponsor niyang billboard eh. Billboard. Ngayon ginamit lang si Risa Ontiveros. Dalawa yung billboard na lumabas na yan eh. Opo. Yung palang pamagat noon pala, samahan ng atin ito. Yun yung nag-sponsor. Yun ang nag-sponsor niyan. Ngayon, dalawang ginawa niyan. Ang isa namang karakter doon, si Manny Pacquiao. Dalawa sila, si Risa Ontiveros at si Manny Pacquiao. Si Risa at si Manny Pacquiao mayroon billboard. Atin ito. Board. Tapos bakit nila, ano ginagawa nila? Pinambabato? Hindi. Pinaputak din ng komento. Sabi nila na maaga pa raw na namumulitika na si Risa Ontiveros gawa nung may billboard na eh. Yun ba yung sinasabi? Di ba? Maaga pa namumulitika na raw. Opo. Tapos, samantalang sila ikot ng ikot sa Pilipinas. Kaya nga. Pamigay ng ayuda roon. Tapos pag yung iba, galit sila. Parang wala nang pag-asa yung Pilipinas sir pag ganyan, di ba? Wala. Kasi, bayaran yung ano, hindi nila alam yung pera din nila ang ginagamit, di po ba? Sir, para sa kanila, pabanguhin yung pangalan ng mga Duterte, yung mga politiko. Ganun po yun sa atin, di po ba, sir? Hindi, karamihan naman kasi ng Pilipino, hindi nila alam yun, lalo na yung nasa laylayan. Hindi nila alam kung saan galing yung pera na ginagamit ng mga yan. Yun yung akala nila, pera ng mga mayor, mga politiko, no, mga gobernador, sariling pera yung ginagamit, no? Yun ang sinasabi ko na sa iyo eh. Bakit yung mga karamihan ng politiko, wala naman mga negosyo yan. Pero kaya nga po sir. Yun nga po sir, parang kaya nga po sila siguro nagpapatayan sa pwesto, sila Tebes, di ba yung Digamo case? Kaya nga. Kasi para pag ikaw nakapwesto, parang tumama ka na ng sa loto, di po ba sir? Jackpot na. Mga kapahat yung Tebes. Di ba?
Oo. At yung ginawa niyang puhunan dyan, yung pagka-congressman niya, hindi ba? Oo, opo, opo. Oo. Ngayon, yun naman, ayon naman sa balita, nababalitaan ko lang yan, ang mga sinasabi doon, yung mga land grabbing ang nagpapayaman sa mga TVs. Kasi Land grabbing. hindi naman diretsong land grabbing, Mm. nababayaran din nila, binabayaran nila yung mga lupain na kinukuha nila, pero halos sa pilitan. Sa Sa, pilitan. sa mababang, parang ginagawa nila ng paraan Oh, para parang mafia style po, para sir. ibenta. Mafia. para Oo. ibenta ng may-ari yung lupa. Mm. Parang Ang ginagawa nila ng bisyo. Oh, kaya nga pero sir, ang problema sa atin mas nakakatakot pa sa mafia kasi nasa gobyerno, no? Yung mafia, gobyerno, di ba nandiyan sa gobyerno, di po ba sir? Legal Oo. nila nagagawa yung gusto nila. Di po ba? Yan yung nakakatakot. Parang ano? Ni Bispo nyo, mga message nyo. Ano po? Ano po sir? Pinatanggal na eh. Bakit? Ayaw na. Ha? Ayaw mo sa kanya. Ano yung ba't ayaw? Iba pa nga natin Pinag-retract na eh, oh. pakyatin nga natin. O si sakit Ayaw, ka nga. ayaw. Umakyat ka, di ba? Mas mahirap mag-type. Mas mabilis po, di ba, pag nandito sa taas, di ba, sir? Baka raw may nagbabasa eh. Nagbabasang? Nagbabasa ng mga comment natin. Yun pala yun. Bandal. Lolo niya. Yung nagbabasa na ng mga mga trolls. Comment natin kanina. Oo. Kailangan malaman to ng sambayan ng Pilipino, no? Dapat wag tayong matakot kasi ito po yung ito yung ano talaga ngayon eh. Ito yung pinaka-importante sa ating sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito natin mababago ang Pilipinas o hindi. Pag pinabayaan natin to, yung ating mga Ano bang sabi ni Duterte doon sa West Philippine Sea? Ibigay na lang natin sa China yung... Oo, nakita ko po yun sir. Oo. Hindi, ibigay na lang natin sa China daw katubigan. Oo. Sa atin nila yung mga isda. Isi-segregate daw natin eh. Ay, nako. Pinagloloko niya yung mga Pilipino. Isi-segregate yung isda sa tubig. Dahil sa atin ang isda eh. Sa China yung tubig. Yung tubig. Di ba? Yan ang gusto yung mangyari eh. Wala nang ano. Kaya nga, wala sa hulog. Wala sa hulog pinagsasabi eh. Pagtatawanan siya ni Sir Llamas, di ba? Di ba, sir? Pinagtatawanan na yun si Llamas eh. Sabi ng Llamas eh. Bibigyan pa tayo ng problema. Kaya... Isisegregate pa natin yung isda sa tubig. Yung... Ay, nako. Dapat na mawala na sa Pilipinas yung mga ganyang tao sa atin, no, sir? Yung mga problema kasi natin, maraming sumusuporta pa. Yung mga taga Davao. Di po ba, sir? Okay, malapit na mawawala yan. Maano rin yan. Meron akong balita narinig yung di ba yung mga kapulisan natin nung yung drug on war, yung drug war, di ba diyan sa bansa natin, yung mga taga Maynilang mga pulis hindi sanay pumatay ng tao, no? Hindi nila kaya, no? Ngayon nagtatawag pa raw ng mga DDS doon, yung galing pa doon sa Davao, yung mga hitman para patayin lang yung mga tawag dito, yung mga nagdodroga, no? Tapos ngayon kaya hindi nila magawa yung gusto nila, konti lang napapatay, ginawa nila ng quota. Yun, tama. Quota. Pera para pag may mapatay ka, may premyo para mapilitan yung mga pulis na pumatay. Yung pulis Maynila kasi hindi sanay. Kaya dumami ang patayan noon eh.
Oo. May quota yun, may premium yun. Oo, kaya nga po sir. Tapos pag hindi na-meet yung quota, yan sa ano nyo, yung sa police aliba may quota yung police station, ganito yung dapat patayin mo. Pag hindi ma-meet yung quota na yon, tinatawag daw ata yung head Tapos pinapagalitan or tinatanggal, pinapalitan. Ganun yung ano ng patakaran ng mga Duterte dati. Sana po Kasi malaman. kita mo noon nung paano ng drug war na yon. Makikita mo lang mayroong itinatapon sa tabing kalsada, may lumulutang sa ilog. No, para may binabarilang riding in tandem. kaya nga sa kanila nang galing yung riding in tandem na yun sa mga doon sa Davao, di po ba sir? Parang nako, karumal-dumal. Parang ano yung barbarian kung tawag sa English, tama ba English ko? Barbarian na mga tao. Yung kagaya sa Hamas doon sa sa Israel. Di po ba sir? Maiba pala akong observer. Opo. Ano po? Alam mo ba yung Hamas? Opo. Ay, binanggit mo Hamas Ang Hamas pala, kinukundina ng Palestinian people yan Yung kasi ano ang po? Hamas naman, ano yan yung grupo ng mga terorista. Pero sila, ano po binoto nila yung Hamas Hindi, ang Hamas, organisasyon yan. Hindi yan government. Ang government ng Palestino, kinukundina mismo nila yung Hamas. Yung Hamas Ang mismo. Hamas kasi, organisasyon yan. Kumbaga siya parang ISIS. ISIS. Oo. Bakit yun po yung nabalitaan ko po kasi yung Hamas. Yung pagkakamali ng Palestino dyan, pinabayaan nilang doon sa lugar nila, nagkukota yung Hamas. Kaya nung magkaroon ng gulo, nadamay sila. Kaya nga po. Kaya pinto pala dyan. Kinukundi na nga ng Palestinian government yan yung Hamas. Hindi, yung alam ko po kasi yung sa Gaza, yung namumuno doon yung gobyerno nila, Hamas. Tapos yung sa West Bank, kasi dalawa po yun sir, meron yung sa West Bank tsaka yung sa South, yung sa Gaza Strip, yun yung Palestine. Tapos yung sa gitna yung sa gitna Israel, di po ba? Hindi, ang ngayon Hamas, yung sa ang Hamas, organization yan. Hindi yan pero nagpapatakbo ng gobyerno. Pero terorista, di ba sir? Tapos yung Kaya nga, ginawa nila kasi yung karumal-dumal. Hindi mo pwede ma-justify yung ganong klaseng pagpatay sa tao. Mga barbarian na po yan. Nako, nakakasuka. Di ba may latest na balita? Nabomba Opo. yung ospital? Ayan po. Mga 500 daw katao ang namatay. 500. Ayan po sir, di ba? Gaza Hospital attack. Oo. Ayaw nila parehong aminin. Ayaw aminin ng Ngayon, Hamas tsaka Israel. Nagbibintangan silang dalawa. Sabi ng Hamas, Israel daw nagbomba. Sabi naman ng Israel, ang Hamas daw. Kaya nga parang Hindi sila. wala ko kung sinong nagsara. Pero ako, ko dyan, hinala ko, Hamas talaga. Para Ginawa nila yon para mapagbintangan. Kasi nag-i-airstrike yung Israel kaya nga po. Wala silang pakialam. Ang niyan, sir. Kung tutuusin mo kasi, yung Hamas naman, hindi ang mga ang gamit nila, hindi ka pa ng gamit ng Israeli na precise yung mga bomba. Kaya nga ang po. Kanila, tika-tika bomba nila kaya nga tumama Ang sa Israel, precise yun. Kaya nga po. Pero sir, nakakatakot wala silang pakialam kung may mamatay man na mga civilian, yung Hamas wala silang pakialam kasi yung sa idol hindi, ang bomba nila kasi observer it may concern. Ganun. Bahala yung tatamaan. Kaya nga. Pray and spray kung tawagin mo yung pray and spray. Talagang target lang. Precise kasi sila. Spray and pray pala. Ako, hinala ko ganun yung nga. Nagbomba.
Pero Kasi sir, yun na, nabalitaan kasi nilang darating si Biden. po. Parang ano eh. Ang ano pa pala no, ang mission pa pala ng punta ni Biden diyan sa Israel, ay magpupulong-pulong yung Arab countries, yung Egypt, Jordan. Opo. Magpupulong-pulong sila. Arab nations. Ngayon, bago dumating si Biden sa Israel, nangyari na yung bombahan doon sa ospital. Kaya nga po. Kaya ngayon, kinansila ngayon yung pulong ngayon. Pero si Oh, Biden tumuloy pa rin. Parang ano rin eh, parang sinasadya nila sir. Silang Sabotahe. Dapat yung mga intel communities sa buong mundo dapat tutukan po to, no. Meron po tayong mapag-aaralan dito. Ang nangyari, ang Arab countries nagpo-protesta, di ba? Nagrarally dahil sa nangyari yun. Opo. Against Israel yun, ha? Kaya nga. Kaya ganun po yun naman ginawa nila, 'di ba, yung bago salakayan ng Hamas yung Israel, may usapan na yung Saudi Arabia tsaka yung Israel magkakasundo na, magpipirmahan na peace tayo, no? Ayaw mangyari ng mga Islam world na bati, no, kaibigan ang Saudi Arabia sa Israel. Kaya bago pa na ganon nangyari yon, sinalakay nila yung yung Israel. Kaya nga po na-stop na yung usapin na yon na magiging magpipirmahan yung Saudi Arabia at saka yung Israel para maging magkaibigan na. Kaya gumagawa po sila ng paraan para hindi yun mahinto nila yung usapan na yon ng Saudi Arabia at saka ng Israel. Yan po yung nakakatakot. Ang isa pa po nababahala ako, yung meron pong ideolohiya sila, no, na ang mamatay ng pasama sa kagaya ng sa 911, di po ba yung mga terorista, mga jihadist, yung sinasabi nila jihadist, yung mga civilian na mapasama sa jihadist nila ay po yun, parang iniisip nila na parang kagaya yung sinasabi ni Duterte, yung yung sa droga, yung may mga civilian na papatay, no, kasama yan sa gera, di ba? Ano ang tawag doon? Casualty of war. Parang collateral damage. Collateral damage. Ganun po yung nila. Mas maluba yung sa Hamas kasi yung mga jihadist, yung collateral damage sa kanila, para na raw po yun na dapat matuwa sila kasi napasama sila sa jihadist na naging collateral damage. Hindi yung collateral po. Ibig sabihin po sa kanila nun, parang mapupunta rin sila sa langit. Ganon yung pag-iisip ng mga jihadista, ng mga terorista, no? Nakakasuka. Yun yung nakakatakot po kasi hindi sila natatakot. Wala silang pakialam sa mga buhay ng mga sibilyan, sa buhay ng mga yung mga yung mga ordinaryong tao. Wala silang pakialam. Basta gagawin nila yung gusto nila para sa Diyos daw eh. Yun yung nakakatakot. Barbarians po, no. Wala pong hindi para sa Diyos, para kay Allah. Kaya nga po, Allah. Yun yung pag-i-transfer yung Allah sa Allah tawag nila eh. Kaya naano po ako na parang nababahala kasi wala silang pakialam, no, sa ordinaryong tao. Basta para sa Diyos, kahit ano gawin nila, okay. Mas lalo na pag ikaw kung ikaw ay infidel, yung iba yung paniniwala, hindi ka Islam, hindi ka Muslim, kahit pwede nilang gawin sa'yo. Yun yung nakakatakot eh. Okay lang gawin sa'yo. Kasi hindi ka naman hindi ka naman Muslim. Ganun po yung nakakatakot, Ano na sinasabi ni sis? hindi yung pinag-uusapan namin, kinukorek Catholics 2 million. 100 plus na yung Catholic.
Catholic doon sa Gaza. Sis, gusto ko malaman nyo, yung Gaza ay nasa south, ay yung isa pang Palestina sa yung West Bank nila sinasabi, mas malaki kasi sa Gaza. Oo, malapit sa Jordan. Yung namamahala naman doon, hindi Hamas. Ano ngayon yung namamahala doon? Meron doon namamahala doon sa West Bank. Hindi naman gaanong extremist yun, hindi kagaya ng mga Hamas dyan sa Gaza. Yung sa Gaza po, extreme talaga. Yung kagaya na jihadist na yun, mga ganyan. Ano sa Tagalog, alazero? Yung alazero is... yun po yung nakakabahala. Tapos, dapat yung mga intel agencies natin kumilos, magmasid, pagmasdan at level up yung seguridad. Kasi ayan, pag merong ganyang pangyayari sa Islam world, gumaganti sila sa civilians dito sa Western, no? Kagaya niya, hijackin yung eroplano, saan papasabugin yung barko, eroplano, di ba? Di po ba, sir? Yan yung nakakatakot, kaya dapat lahat ngayon ng intel agency sa buong mundo, mas lalo na dyan sa atin, ay magmasid at itaasan yung level ng seguridad sa bansa natin, mas lalo na sa public transportation. Pinakadelikado po yung sumasakay sa mga bus, sa mga eroplano, barko. Saan po, sir? Kaya sa train, ayan. Dapat magmasid yung dito sa amin yung LRT, opo. sa MRT, hindi masyadong mahigpit ang security dyan. Ay, nako, yan po dapat nakakapasok dyan. Kung meron man tayong mga makapanood na ito sa vlog natin na Intel agency, mga Intel natin dyan sa Pilipinas, dapat sabihin nyo po, dapat mag-ingat na tayo. Delikado kasi sa pangyayari to, pag mayroong kasabat na Islam, gumaganti po yan. Hindi lang po sinasabi nila hindi lang sa Israel sa buong mundo. Di po ba, sir? Hindi lang Israel. At gusto ng Islam naman sakupin yung buong mundo, gawing Islam. Yun po yung nakakatakot, sir. Hindi nila kaya yun. Yun yung nakakatakot kasi, di ba, gusto nilang gawing Islam yung buong mundo. At pag ikaw ay infidel sa kanila, ay, nako, pwede lang okay ka nakawan, okay ka ripin, okay ka patayin kasi infidel ka eh. Yun yung nakakatakot. Di po ba, sir? Yun yung paniniwala na sa ideology. At dapat hindi po payagan yan sa lipunan natin ngayon. Nasa 21st century na tayo. Gusto nilang tayong ibalik sa Stone Age, no? Nung nandoon pa si Muhammad. Di ba, sir? Gusto nilang ibalik. Kagaya ng mga Taliban. Pinapasabog nila doon yung mga mga gusali, tsaka yung babae, ayaw nilang pag-aralin. Natatakot sila, di pa ba, sir? Mga babae, ayaw nila ipasok sa eskwela. Ang Taliban naman, nagtagumpay naman sa laban nila Anong klaseng tagumpay po, sir? Pero, wala na silang power eh. Parang nasa Stone Age na nga eh. Stone Age. Tsaka, nagsawa, yung totoo dyan, sir, nagsawa yung doon, mga kano, kasi wala naman silang mapapaginabangan doon sa Afghanistan. Kaya ako, yun din ang observation ko doon sa Afghanistan. Tapos yung, mga Taliban, palamunin nila. Gastos ng gobyerno ng Amerika na wala nang balik sa kanila. Kaya nga po. Tapos umaasa na yung mga Afghanistan. Afghan. Umaasa na sa kanila. Tapos nung umalis sila, ganun lang daw yun sa Afghanistan eh. Kung ano yung tribe nila na yan, kung sino yung may pera magbibigay, doon sila. Ibig sabihin, Amerika sila pag pinapakain sila. Ngayon, pag wala na magpapakain sa kanila, umalis na yung Amerika, Taliban na sila. Ganun yun. O hindi ba nung minsan sinakop din ng Russia yung Afghanistan? Umatras kaya Russia dyan. Mahirap po kasi kasi parang sabi nila illiterate na po yung mga tao, yung parang
ayaw, Walang tapos panindigan. oo, yung ano sila sa, yun yung gusto nga nila, yung ganun nga, yung Islam na ano yung law nila na hindi ko alam kung Sharia law at ano yun eh. Parang ayaw nila magbago yung mundo, na ayaw nila mag-progress. Doon lang sila sa dating panahon na yan, nung ng panahon ni Muhammad, parang ganun. Oo. Pati yung babae, ayaw nila ipasok sa eskwelahan. Di po ba, sir? Pati nga yung Saudi Arabia eh. Kinukontra yan ng Amerika din eh kasi mas closed. Yung At saka iba sa- yung Hindi ba sa Iran? mm, Yung mga ganun babae din po. ron walang kalayaan. Oo, kaya nga po, 'di ba? Oo. Ang babae Kaya- ron Mm, gusto ng gobyerno ron yung ang kasuotan dapat burka. ganito lang Yung kasuotan. ano ba yung burka ba? Kumbaga Ano ba yung tawag doon? hindi, Oo. kumbaga sa yung kasuotan ng mga kababaihan doon Mm. dinidikta ng gobyerno. Oo, kaya nga po. Di ba? Dahil Oo. pag hindi daw kumpleto kung ganito ganon, lalo Mm. pagka ang isusuot mo yung ano ng western, Mm. Opo, gamit ng opo. western, Oo. ay huli ka kaagad. Kulong Oo, ka. kaya nga. Ganun din sa Indonesia eh. Tapos ano ra po sir hindi ka pwede make love, make sex na yan pag hindi ka pa kasal talaga, may nag-check daw dun sa Indonesia eh. Kung virgin pa yung babae. Hindi, totoo po yun. Kahit i-search nyo sa YouTube tsaka sa Google. May nag-check na yan, no. O ganun ka yung nila, yung paniniwala. Matindi rin ang Islam dyan sa Indonesia, no? Mm. Sa Malaysia, kita mo yung Malaysia, hindi Malaysia ba? kinondemn Hindi ba po yung sa Malaysia? Hamas. Ano po? Islam din Malaysia po yung di ba po Malaysia. Hindi po Islam. Islam Yung din ang Buddhist, yung Malaysia? Islam po yung Malaysia tsaka Indonesia. Yung hindi lang po Islam yung Thailand, Yan Cambodia, ang Thailand ng Buddhist. Vietnam. Yung Thailand po yung Buddhist. Oo, tama. Yun. Tapos kaya nga po alam niyo po yung Timor-Leste, Leste. Timor-Leste. Indonesia po dati yun. Kaya lang ayaw nilang umano sa mga Kristiyano po doon, karamihan sa Hindi, Timor. kasi maraming Oh. nagsipuntang mga pari doon sa Timor-Leste. Mm. Kaya nagkatoliko yun. Ang Katoliko po, maraming Katolik doon. Kaya nga. Gusto nilang umiwalay sa kasi Islam yung Indonesia. Kaya ayun, naging bagong gawang bansa ang Timor-Leste. Halo daw Malaysia, pero karamihan doon, majority is Islam sa Malaysia. Tsaka yung doon, 'di ba yung Borneo? Atin yun eh. Nawala na yun. Nawala na sa usap. Makukuha yun, Borneo. Kasi may botohan daw dati, bumoto yung mga kababayan din natin doon sa Borneo na doon na sila sa Malaysia, hindi Pilipinas. Parang nagka-referendum. Referendum po. Yun yung nila. Pero kahit i-referendum nila, kasi yung may-ari ng lupain doon yung sultan, di ba sir? Sino ba? Sultan yung nagmamay-ari. Mahirap pong problema yan, pero parang binabalance ni PBBM kasi kaibigan niya yung sino to? Yung prime minister doon. Kaya siguro nilagay naman doon yung prime minister kasi alam nila na nanalo yung Pilipinas sa yung sino ba yun? Yung yung inilaban nung isang yung princess Kiram. ng Brunei. Princess Kiram. Brunei ng taon Borneo. Sultan. Sultan. Sulu. Sultan Opo. Hulo ba yun? Sulu. Sultan ito Sulu. Opo. Yung lumaban noon, di ba? Nanalo opo, sila. nanalo. Ilang bilyon-bilyon na dolyar panalo na Pinababayaran sa kanila. sa Malaysia. Ngayon pag siningil yon kasi yung mga halimbawa kasi hair ng Sultan ito
Solo. Opo, yung Ano ba Kiram yun? po. Kiram. Kasi akala ng minamalit dati ng Malaysia, no? Bale wala yan. Ngayon nung nanalo, iniisip nila wag nyo lang bayaran. Pero ang problema pala nun, sir, yung mga ari-arian ng Malaysia sa buong mundo, pwedeng kunin tapos ibenta tapos yun yung pambayad. Ganun yung gagawin ng ng attorney ata ng Princess Kiram. Ngayon na nabahala yung gobyerno ng Malaysia kasi pag mangyari yon, bankrupt yung bansa nila. Di ba? Pati yung pati yung Petron ata yun. Sa kanila ba yung Petron? Pati yun kukunin tapos ibebenta yun. Gagawin pera. Oh, natakot Ay, sila. Oh, ano nila, asset nila lahat. asset nila sa buong mundo. Dapat ganun din gawin natin sa China eh. Di ba? Yung sa Chinese na yun, inaagaw yung natin. Pabayarin lahat. Pag manalo tayo doon sa court, lahat ng ari-arian nila, pwedeng maibenta yun. Tapos gawin pera, bayad sa Pilipinas. Para matakot na. Ganun po yung dapat gawin eh. Ay, di mayaman ng Pilipinas yun. Yayaman yung Pilipinas kasi pag manalo, dapat isulong nila yun. Siguro naman, pwede rin nating yung utang natin sa China, wag bayaran. Sa Sultanate of Sultan, ano ba yan? Heir of Sultanate eh. Kaya nga po siguro, may hari doon sa Malaysia. Iba po kasi prime minister nila sa hari. Oo. Na sa Malaysia. Ngayon, yung kaibigan ni sino to? Si Bongbong Marcos ngayon siguro kinuha sa pinalabas sa kulungan. Nakakulong po yun eh. Nakakulong, pinalabas tapos ginawang prime minister kasi para hindi na yung Pilipinas yung hindi na ituloy, no? Kasi ayan, magkaibigan nga sila eh. Yung sino ba yun? Yung prime minister, si Najib ba yun? Yung prime minister ng Malaysia. Yun po yung pagkabasa ko para sa obserbasyon ko Hindi pa, sa ngayon, hindi pa masyadong nagtitrending yan eh. Nababalita lang yan, pero parang natatabunan na ngayon, hindi na pinapansin. Kaya nga po, syempre, para yung focus natin kasi sa China ngayon eh. Di po ba? China. Kasi yun yung natin. Yung Borneo. Dalawa na lang ata. Anong oras na pala, sir? Bukas na lang ulit, sir. Thank you po, sir. Thank you pala, sis best friend. Sino po ba yung nandito? Tatlo lang ata tayo, sir eh. Good night na po, sir. Thank you po, sir. Good night. Bukas uli. Bukas. Best friend, Okay. good night. Sis best friend, good night. Maraming salamat po sa mga nagpunta, Sir Hero, at saka si Ma'am Elisa Bill. Maraming salamat po sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyong lahat.